Para sa lahat na nagtatanong kung saan ba namin nakuha si Rhonda, kung papaano siya napunta sa amin. Si Rhonda po, par-baby po siya ng aming kapitbahay. Maliit pa lang po si Rhonda, napapakain na po namin siya. Kung kayo po ay follower namin, nakikita niyo na po siya sa amin sa mga old videos namin na pinapakain namin sila. Tapos, dumating yung time na si Rhonda ay laging nanghahagad ng mga manok. Tapos, nananahol din siya ng mga bata, ng mga dumadaan, lalo na yung mga bibili sa tindahan, natatakot sa kanya. Kaya ang ginawa ng may-ari, itinali po siya. Nung time na tinali po siya, syempre, medyo nalaylo yung pagpapakain namin sa kanya. Kumbaga po kasi, naging private yung pagtatali kay Rhonda kasi may harang po nakakaya naman kung papasok pa rin kami doon kahit may harang na. Kaya ang ginagawa na lang namin, hinahagisan na lang namin siya ng pagkain niya. Ngayon po, nung last year, nagbuntis si Rhonda, tapos nanganak siya. Siguro yung anak niya mga 2 weeks mahigit. Kung makikita niyo po sa video ko, ayan yung anak niya. Okay naman po sila, pero one day, bigla na lang po nakita namin patay na lahat yung anak niya. Doon pa lang po naawa na ako. Kasi hindi ko po alam kung ano yung dahilan kung bakit namatay anak niya. Ang sabi po ni Fernan, baka walang nadededing gatas kay Rhonda. Kaya siguro sabay-sabay namatay yung anak niya. Tapos, minsan, diyan po sa kanyang kinalalagyan, minsan napupunta siya sa ibabaw ng bubong, hindi siya makababa. Tulad nung isang gabi, medyo umuulan, hindi niya alam kung paano siya sisilong. Hindi niya alam kung paano niya isisilong yung katawan niya. Kaya nagsusumiksik siya dun sa kapirasong yero na malapit sa amin. Siyempre kami po awang-awa ni Fernan at hiniling namin sa may-ari na ibigay na lang sa amin si Rhonda. Pero yun nga po, sabi nung anak ng may-ari, hindi pwede, gawa nga po ng alaga niya po yan si Rhonda. May mangilan-ngilan na mga nagtatanong sa amin, akala ko ba ayaw nyo nang mag-alaga o magdagdag ng mga par babies nyo? Akala ko ba hindi na kayo nagre-rescue? Ganun po yung mga tinatanong sa amin kasi marami po talaga nagte-text sa amin o nagchat-chat na i-adapt namin yung alaga nila kasi hindi nila kayang alagaan o lilipat sila ng bahay, hindi pwedeng may par baby sa lilipatan nila. Lahat po yun tinanggihan po namin kasi ang dahilan ko po, hindi na namin kayang magdagdag, gawa nga po ng marami na kaming alaga. Pero ngayon po, nadagdagan ng isa, kaya meron talagang nagtatanong sa amin. Kung makikita nyo naman po yung sitwasyon ni Rhonda, lalo na kami po yung nagpapakain dati sa kanya, kumbaga, at si Fernan din po yung nagbigay sa kanya ng pangalan. Kumbaga, napalapit po talaga kami sa kanya. Tapos makikita namin yung sitwasyon niya na ganyan. Kung alam niya lang po, araw-araw masakit sa dibdib. Kaya nakapag-decide kami ni Fernan na sabihin, i-adapt na lang namin si Rhonda. Kami na lang yung mag-aalaga. Di baling magdagdag kami ng isa. Kasi mabigyan lang ng magandang buhay si Rhonda. Kasi alam natin na yung mga aso, maiksi lang ang buhay nila. Bilang isang dog lover, talagang yung po natin, mababaw yung luha natin kapag nakakakita tayo ng ganyan sitwasyon ng mga aso. Lalo na yung kung kayo po nakaka-relate sa akin, lalo na po yung malapit sa puso natin. Kumbaga yung lagi na natin napapakain, lagi natin nakikita, kahit hindi natin alaga, di ba po? Masakit sa natin na nakikita sila sa ganong sitwasyon. Kaya sana po yung mga hindi namin na-adapt na alaga nila, maunawaan nyo po kung bakit kami nagdagdag. Kahit sinabi namin sa inyo na hindi na kami magdadagdag. At kami rin po nakikiusap na wag na lang po nating i-bash yung may-ari. Kasi okay na po, at least nasa amin na si Rhonda. Mapapabuti na po yung kalagayan niya. Sa mga nagtatanong po kung bakit binenta, si Fernan po yung nag-offer na bayaran. Gawa nga po nung kinukuha po namin si Rhonda, hinihiling namin na sa amin na mapunta. Ang sabi po kasi ng may-ari, ayaw pumayag ng anak niya kasi sa anak niya po yung alaga. Kumbaga ayaw pong ibigay si Rhonda. Sa kagustuhan po namin maalagaan si Rhonda, nag-offer po si Fernan ng bayad. Kaya ayun po yung nangyari. Kaya ngayon po nakikiusap po kami na na lang po, kumbaga
happy na lang, happy comment na lang para okay na po kasi okay na si Rhonda sa amin. Ngayon, napabet na po namin siya. Nabigyan na po siya ng mga gamot. Sa ngayon po, umiinom na po siya ng gamot. Next week po, ibabalik siya ni Fernan sa vet para malaman kung okay na yung infection niya. Kasi may infection po siya sa dugo. Gawa nga po ng napakadami niyang kuto. Nabigyan na po siya sa vet ng NexGard para meron na siyang protection sa kuto niya. Tapos, next week po, pag okay na yung resulta ng CBC niya, ipapabaksin naman po namin siya ng anti-rabies. After po nun, pag clear na, makakasama niya na po ang aming mga par babies. At hopefully po, wala sanang mang-away sa kanya. Yun lang ang hinihiling namin, na sana pagpasok ni Rhonda dito sa bahay namin, walang mang-away sa kanya. At magga-guide naman kami. Pero kung minsan di natin maiwasan, sana nga po walang mang-away. At ayan na nga po yung kwento ni Rhonda. At kami po ni Fernan ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat po sa naka-appreciate ng ginawa namin na to. Pero kami po ay walang inihintay na kapalit. Ginawa lang po namin to kasi nga po, unang-una po naawa talaga kami sa nangyayari kay Rhonda. Kaya ang gusto po namin, mabigyan siya ng hindi man marangyang buhay, at least maranasan niya pong maging masaya kasama ang aming mga par babies. At ayan, maraming salamat po sa tumapos ng aming video na to. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. Huwag po sana kayong magsasawa na panoorin ang aming mga video. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo.